Yo, what's up mga parts? May red light mo. Hello po sa aking mga followers dyan. So ayan, may mga nagtatanong sa atin, ano raw bang gamit nating throttle cable kapag nagpapalit na tayo ng mga carb, flat carb or round carb. So ayan par. Ayan, so bago natin sagutin yan, sama na rin natin yung advantage at disadvantage kapag nagpapalit tayo ng throttle cable kasama yung quick throttle. So ayan par, kapag nagpalit kayo ng mga big carb, especially flat carb o round carb, gagamit na po kayo ng mas manipis na cable yung dulo. Kasi yung stock po nito is mataba. Ito. Kasi ito yung lalagay natin sa plunger. Pag malaki yan, hindi po yung papasok sa mga carb natin. Maliban na lang kung i-grinder ninyo. Yung iba kasi ginagrinder nila yung stock nila. Sayang naman, di ba? So, bili na lang kayo ng isang set. Ayan paro, quick throttle par. May kasama na siyang cable. Diba? Na quick throttle ka na, may kasama pang cable. Diba? Hindi pa masayang stock cable mo. So 100 plus lang yung para sa Shopee o Daytona. O diba? May kasama tong grip, dalawa, kulay black. O 99 100 pesos lang, kasama na yung kung kasama yung shaping baka mga 130 pesos lang, 150. O diba? O kasama na yung cable. Diba? And ito, mura yan, ito medyo may price ng konti, yung OMA quick throttle. Ito, kinagandaan naman ito, nasa ilalim yung cable. Ito kasi par, nasa ibabaw yung cable nito. Pag bumili ka nito, yung cable niya is nandito. Ito kasi par, yung OMA nasa ilalim. Diba? Kumbaga mas tago yung cable niya. Yun nga lang, mas mura ito. Diba? So, sa mga mga budget meal, ito, bilhin nyo. Diba? So, ayan po. So, kailangan kasi bumili kayo ng mas manipis yung cable para pumasok sa plunger ng carb natin. And then par, sakali naman maputol yung cable na to, pwede nyo palitan pang Smash 110. Ito pang Smash 110 to kasi luma na yung cable ko. Hindi naman naputol pero luma na kaya gustong palitan. Mura lang to 98 pesos lang. O diba? So bago na yung cable ko, pang Smash 110. Ayan, lagyan nyo lang ng ganito para kasi medyo mahaba ng konti, lagyan nyo ito sa dulo. Ano po? Ayan, advantage at disadvantage naman tayo ng quick throttle. Ano bang advantage ng quick throttle? Ang ginagandaan para na quick throttle tayo, mas responsive yung makina natin. Bakit? Kunting pihit mo lang par, yung plunger sobrang nang umaangat. Kumpara sa mga stock throttle, kahit ganyan mo na diba? So sagad, may masakit din sa wrist natin kapag long ride tayo. Hindi lang naman po ito sa karera ginagamit. Maganda rin ito pang long rides. Maganda sa circuit race, maganda sa drag race, at maganda rin pang daily or touring. Ano po? Bakit? Kasi hindi mangangalay yung wrist mo. Hindi mangangalay yung kamay mo kakapiga. Kasi pag stock par, ang haba na ng piga mo, hindi pa masyadong responsive yung throttle mo. Kaya ang tendency is pumiga ka ng pumiga. Diba? Samantala ito, konti lang, piga mo, sumasagad na yung takbo mo. Diba? So, meron din disadvantage ng par. Meron din disadvantage yung paggamit ng quick throttle. Ano po? Kapag gumamit ka nito, kailangan tunuin mo na maayos. Kailangan match yung throttle mo sa carb mo. Kasi pag hindi mo yun natuno na maayos, pag ginanya mo yan, hagok yan. Kaya kapag mahina ka magtuno, make sure na tunuin mo siya na maayos, na mag-match sa carb mo pag pinipiga mo siya. Kasi ito par, konting pihit lang, sumasagad na yung plunger natin. Ano po? So ayan, konting ganyan lang, sagad na. Samantala pag stock par, pag ginanayan mo, gaganyan pa yung wrist mo. Diba? Kaya masakit sa kamay, lalo kapag long ride. Diba? At kinaganda niya par, mas responsive yung makina ng motor mo kapag na-quick throttle tayo. So ayan mga par. But overall, mas maganda kapag naka-quick throttle tayo. Kasi hindi lang po yan pang karera, kahit pang daily, napakaganda po yan. Ano po? Right. Let's make red light mo to. Ride safe, play safe. Huwag kayong pipiga kung saan saan para hindi kayo madisgrasya. Right.